CPU scheduling. Agenda. The viewer will know how CPU scheduling works. Also, the viewer will understand the difference and operation of scheduling algorithm, first come first serve, shortest job first, and priority. Reporters. Introduction of CPU scheduling. It is the process of deciding which process will own the CPU to use while another process is suspended. It is a process that allows one process to use the CPU while another process is in delay, thus making full use of the CPU. In other words, by switching other process, the CPU can make the computer more productive. So para magkaroon kayo ng idea is, visualize sa highway. Yung highway natin is the CPU. And yung mga toll gates, which is yung para nagre-regulate ng flow ng process natin, ay mga input-output devices. At ang mga process natin ay yung sasakyan. And to make full use of the CPU at maging productive, pwedeng pumili tayo ng mga process na kung sino ang uunahin para maging smooth yung flow kumbaga ng expressway or maging smooth yung flow ng ating computer. And for now, meron tayong tatlong CPU scheduling algorithms at i-discuss natin yan isa-isa dito sa ating video. Yung unang pag-aaralan natin sa scheduling algorithms is first come first serve or FCFS. One of the simplest scheduling algorithms. It prioritizes processes based on their arrival time. The process that arrive first get executed first, and so on. This is managed with a first in, first out or FIFOQ. So, yung first come first serve siya yung pinakasimpleng scheduling algorithms. Sa first come first serve, yung tinitignan dito ay yung arrival time. Yung unang process na nag-arrive ay siya din yung unang magpe-perform. Sabi dito, ang first come first serve ay parang first in first out. Example nito yung, kunyari nasa convenience store tayo, tapos magbabayad na tayo. So kung sino yung nauna sa pila, siya yung unang aasikasuhin ng cashier. Isasagutan tayo ngayong problem. Create a Gantt chart, then calculate the average waiting time. First come first serve scheduling algorithm is followed. Arrival time is 0. So, ang titignan natin ngayon is si process ID dahil lahat sila ay nag-arrive sa 0. So, si P1, burst time niya is 5. Next, si P2. Burst time niya is 9. So, 5 plus 9 equals 14. Next, si P3. 14 plus 8 equals 22. Next, si P4. 'Ang burst time niya is 7. So, 22 plus 7 equals 29. Last, si P5. 29 plus 10 equals 39. Next natin gagawin is kukunin natin yung average waiting time nila. Pagkuha natin ng average waiting time nila is, una natin gagawin, kukunin muna natin yung mga waiting time. So, P1, waiting time niya is 0. P2 is 5. P3 is 14. P4 equals 22. P5 equals 29. Ang gagawin na natin ngayon is pagpa-plus natin lahat ng waiting time. 0 plus 5 plus 14 plus 22 plus 29. Then, i-divide natin sila sa 5. Divided by 5 equals
So, 0 plus 5 plus 14 plus 22 plus 29. So, ang sagot ay 70. 70 divided by 5 equals 14. So, ito yung average waiting time, 14. So, check natin kung tama. So, tama naman kasi 14 milliseconds. So, tama. First come first serve, FCFS convoy effect. Convoy effect in FCFS scheduling means that shorter process have to wait longer because longer process are ahead of them in the queue. So, ang sabi dito, yung convoy effect daw ay nangyayari kapag ang mga process na may mas maikling burst time ay kailangan maghintay ng mas matagal dahil may mga prosesong may mas mahabang burst time ay nauna sa kanila. Create a Gantt chart, then the first come first served scheduling algorithm is followed, convoy effect. Calculate the average waiting time and turnaround time. So, ngayon, ang una natin gagawin is yung Gantt chart. So, ngayon, ayan, may arrival time na. Ngayon, titignan natin kung sino yung una nag-arrive. Si P3. Kasi ang arrival time niya is 0. So, P3, arrival time niya is 0. Next, ang burst time niya is 15. So, sino yung sunod na nag-arrive? Si P2 kasi ang arrival time niya is 1. Ang burst time niya is 10. So, 15 plus 10 equals 25. So, sino yung next na nag-arrive? Si P5 kasi ang arrival time niya is 2. So, yung burst time niya is 12. 25 plus 12 equals 37. So, sino yung sunod na nag-arrive? Si P1 kasi ang arrival time niya is 3. Then, ang burst time niya ay 8. 37 plus 8 equals 45. Then, sino yung last na nag-arrive? Si P4 kasi yung arrival time niya is 4. Forty-five plus 3 equals 48. Next natin gagawin is calculate the average waiting time and turnaround time. So, ngayon, check muna natin kung tama yung Gantt chart natin. So, ayan yung Gantt chart natin. Then, ito daw yung formula sa turnaround time tsaka average waiting time. So, turnaround time, completion time minus arrival time. Then, sa average waiting time naman is turnaround time minus burst time. So, process ID. So, ang gagawin natin, pagsusunod-sunodin lang natin process ID. P1, P2, P3, P4, P5. So, ano yung completion time ni P1? So, ang completion time ni P1 is 45. Then, ang completion time ni P2 is 25. Then, ang completion time ni P3 is 15. Then, ang completion time ni P4 is 48. Then, ang completion time ni P5 ay 37. So, ano nga ba ang formula ni turnaround time? So, ang formula niya ulit is completion time minus arrival time. So, completion time ni P1 is 45.
minus yung arrival time ni P1 is 3. So, 45 minus 3 equals 42. Next, ang completion time ni P2 is 25. Then, ang arrival time ni P2 ay 1. So, 25 minus 1 equals 24. Next, si P3. Ang completion time niya is 15. Ang arrival time ni P3 is 0. Ten minus 0 is 15. Next, si P4. Ang completion time ni P4 is 48. Then, ang arrival time ni P4 ay 4. 48 minus 4 is 44. Next, completion time ni P5 is 37. Ang arrival time niya is 2. 37 minus 2 is 35. Next natin ay waiting time. So, ang formula ni waiting time is turnaround time minus burst time. So, ang turnaround time ni P1 is 42. Then, ang burst time niya ay 8. 42 minus 8 equals 34. Next, si P2. Ang turnaround time niya ay 24. Ang burst time niya ay 10. Ito, 10. 24 minus 10 equals 14. Next, turnaround time ni P3 is 15. Then, ang burst time niya is 15. So, 15 minus 15 equals 0. Then, si P4, ang turnaround time niya is 44. Then, ang burst time niya is 3. 44 minus 3 equals 41. Next, ang turnaround time ni P5 is 35. Minus, burst time niya is 12. 35 minus 12 equals 23. So, check natin ngayon kung tama yung mga sagot natin. So, tama naman. So, ang next naman natin sa first come first serve ay yung idle time. So, idle time. It refers to periods when the CPU remains inactive because there are no processes ready for execution. The CPU continues to remain idle until a new process arrives and is ready for execution. So, ang idle time naman ay nangyayari kapag may natapos na i-perform na process tapos wala pang bagong process na nag-a-arrive para i-perform. So, hangga't wala pang nag-a-arrive na i-perform na process is naka-idle time lang siya. So, eto may problem dito. So, ngayon may problem tayong sasagutan. Create a Gantt chart, then the FCFS scheduling algorithm is followed. Calculate the waiting time and turnaround time. So, yung waiting time and turnaround time is nagawa na natin kanina. So, gagawin natin ulit siya ngayon. So, ayan, may arrival time na ulit. So, sino yung unang nag-arrive? Si P2. Kasi ang arrival time niya is 0. Burst time ni P2 is 3. Next,
So, ang next na nag-arrive is 4. So, magiging idle siya kasi ang burst time niya is 3 lang. Tapos, ang sunod na nag-arrive is 4. So, eto idle time siya. Then, 4. So, sino na yung sunod na nag-arrive? Si P4. So, 4 plus 5 equals 9. Next na nag-arrive is si P3. Kasi ang arrival time niya is 5. Then, ang burst time niya is 8. So, 9 plus 8 equals 17. So, sino yung next na nag-arrive? Si P1. Kasi ang arrival time niya is 6. Then, ang burst time niya is 6 din. So, 17 plus 6 is 23. So, sino yung last na nag-arrive? Si P5. Kasi ang arrival time niya is 7. So, P5. So, 23 plus 7 equals 30. So, ayan na yung Gantt chart na nagawa natin. So, tignan natin kung tama yung Gantt chart. So, ayan yung sinasabi kong idle time. Kasi, naging inactive siya. Pagkatapos ng burst time na 3 ni P2, ay walang agad sumunod sa kanya. So, naging inactive siya. Then, si P4 kasi ang arrival time niya is 4. So, naging idle siya. Then, ayan yung Gantt chart natin. Ang next na gagawin natin is kukunin ulit natin turnaround time and average waiting time. So, sa turnaround time, ang formula niya ulit is completion time minus arrival time. Then, si average waiting time is turnaround time minus burst time. So, eto may table ulit tayo. So, gawin na ulit natin. So, process ID, pagsusunod-sunurin ko na lang ulit. P1, P2, P3, P4, P5. So, completion time ni P1 is 23. Completion time ni P2 is 3. Completion time ni P3 is 17. Completion time ni P4 is 9. Completion time ni P5 is 30. Next, kukunin natin is turnaround time. So, paano ulit yung formula niya? So, turnaround time, ang formula niya is completion time minus arrival time. So, completion time ni P1 is 23. Then, ang arrival time niya is 6. So, 23 minus 6 equals 17. Next, si P2. Completion time niya is 3. So, anong arrival time ni P2? 0. Okay, 3 minus 0 equals 3. Next, P3. Ang completion time ni P3 is 17. Tapos, ang arrival time niya is 5. 17 minus 5 equals 12. Next, si P4. Ang completion time niya is 9. Then, ang arrival time ni P4 is 4. 9 minus 4 equals 5. Then, si P5, ang completion time niya is 30. Then, ang arrival time ni P5 is 7.
30 minus 7 equals 23. Next, waiting time. Ano ulit ang formula ni waiting time? So, ang formula ni waiting time is turnaround time minus burst time. So, ang turnaround time ni P1 is 17. Then, ang burst time ni P1 is 6. 17 minus 6 equals 11. Next, ang turnaround time ni P2 is 3. Ang burst time niya is 3 din. 3 minus 3 equals 0. Next, si P3. Ang turnaround time niya is 12. Ang burst time ni P3 is 8. 12 minus 8 equals 4. Then, si P4. Ang burst time ni P4 ay 5. Then, ang kanyang turnaround time is 5. So, 5 minus 5 equals 5 minus 5 equals 0. Next, si P5. So, ang turnaround time niya is 23. Then, ang burst time ni P5 ay 7. 23 minus 7 equals 16. So, check natin ngayon kung tama yung sagot natin. So, tama naman. So, ang last natin sa first come first serve is unit overhead. It refers to the additional time it takes to switch between task or process. So, unit overhead. So, tumutukoy ito sa dagdag na oras na kinakailangan bago maisagawa ang isang proseso. Ito ay ang oras na kinakailangan upang mag-switch mula sa isang process bago gumawa ulit ng bagong process. So, meron tayo ditong problem na sasagutin. So, ito yung problem na sasagutan natin. Create a Gantt chart, then the first come first served scheduling algorithm is followed, and there is 2 unit overhead in scheduling the processes. Find the efficiency of the algorithm. Bago tayo gumawa ng process is kailangan natin mag-unit overhead. So, unit overhead. So, 0, then 2. Then, ang unang nag-arrive is si P3. Kasi ang arrival time niya is 0. Then, ang burst time niya is 8. So, 8 plus 2 equals 10. Then, 2 unit overhead again. So, 10 plus 2 equals 12. Then, ang sumunod nag-arrive si P2. Kasi ang arrival time niya is 1. So, P2. So, 12 plus 6 equals 18. Next naman ay unit overhead. 18 plus 2 is 20. So, sino yung sunod na nag-arrive? Si P1. Kasi ang arrival time niya is 2. Then, ang burst time niya is 5. 20 plus 5 equals 25. Then, unit overhead. So, 25 plus 2 equals 27. So, sino yung sunod na nag-arrive? Si P5 kasi ang arrival time niya is 3. Then, ang burst time ni P5 is 3. So, 20 plus 3 equals 30.
Then, unit overhead. 30 plus 2 equals 32. Sino yung last na nag-arrive? Si P4. Ang burst time niya is 10. 32 plus 10 equals 42. Then, ang kukunin natin is yung efficiency. So, sa pagkuha ng efficiency ay kukunin muna natin yung useless time or yung unit overhead. So, yung unit overhead natin is 2. Tapos, kung ilang process yung ginawa natin ay ita-times natin. Eh, may 5 process tayo. So, 2 times 5 equals 10. So, ito yung useless time natin. Then, yung total time is 42. Then, useful time equals 42 minus 10 equals 32. Equals 32 units. Then, yung efficiency. Useful time divided by total time. So, yung useful time natin is 32. Then, ang total time natin is 42. So, 32 divided by 42 equals 0.7619. Then, times natin siya sa 100. Equals 76.19%. So, check natin ngayon. Then, efficiency is 76.19. So, tama naman. So, sana may natutunan kayo sa first come, first serve. So, ang next na topic is shortest job first. So, ngayon may pa-activity ako sa inyong papagawa. Create a Gantt chart, then calculate the average waiting time. First come, first serve scheduling algorithm is followed. So, arrival time meron na. Tapos, ang hinihingi lang natin is yung average waiting time. So, i-reveal ko maya-maya yung sagot. So, eto na ngayon yung sagot ng activity yung pinagawa ko sa inyo. So, yung waiting time ni P1 is 0. Waiting time ni P2 is 27. Waiting time ni P3 is 15. Waiting time ni P4 is 25. Waiting time ni P5 is 8. Then, kakalculate natin yung average waiting time niya. So, gagawin ulit natin, pagpa-plus natin lahat ng waiting time and i-divide sa 5. So, 50 divided by 5 equals 10 ms. Scheduling algorithm shortest job burst. Shortest job burst is a method of scheduling that determines which waiting process to execute next based on the smallest CPU burst o smaller burst time is prioritized. Ibig sabihin lang nito is shortest job burst daw is inuuna ang mga may maliliit na CPU burst or smaller burst time is prioritized. Pangalawa is there are two possible algorithm daw ang shortest job burst. Ito ay ang non-preemptive at preemptive. Ang non-preemptive is if the someone is show up with smaller burst time, he won't be stopped from finishing it and working on it until it's done. Kung may dumating daw na mas maliit na burst time, di daw ito mai-stop, kundi
tatapusin niya muna ito hanggang matapos ito. Tapos doon pa lang mapupunta siya sa smaller burst time. Ngayon, in another hand naman, ang preemptive naman is kung may dumating na mas maliit na burst time, may stop yung may malaki na burst time at mapupunta ito sa mas maliit na burst time. For our first problem is create a Gantt chart then calculate the average waiting time if the short job burst is followed non-preemptive. Pero paano nga ba natin ito sasagutan? Since wala itong arrive time, i-assume na natin na sabay-sabay sila na execute. At di ba, nasabi natin na ang short job burst is unahin ang may maliit na burst time. Kaya, ang mauna dito is sino? P2. Dahil siya yung may pinakamaliit na burst time. Since wala na una kay P2, kaya 0 to. Then, ang burst time ni P2 is 2. Then, sumunod kay P2 is si P5 kasi siya ang sumunod na may maliit na burst time, P5. At ang kanyang burst time is 4. 4 plus 2 is 6. Then, sumunod si P4. P4. At ang kanyang burst time is 5. 5 plus 6 is 11. Then, ang sumunod ay si P1. 8 plus 11 ay 19. Then, ang pinakahuli is si P3 dahil siya yung pinakamay malaking first time. Kaya siya ang pinakahuli. P3. 9 plus 19 is 28. Nasabi nga din sa problem natin na i-calculate din ang average waiting time. Para makuha natin ito, kailangan natin kunin ang waiting time ni P2 which is 0, waiting time ni P5 na 2. Ayan. Waiting time ni P4 is 6. P4, 6 equal to 6. Then, waiting time ni P1 ay 11. And waiting time ni P3 na 19. After natin na makuha ay kailangan natin ito ipag-add silang 5. At ang makuha natin ay 38. Pagkatapos natin to makuha ang total nila, i-divide naman natin ito sa 5 divided by 5 dahil 5 ang process. At ang makukuha natin ay 7.6. 7.6 ang average waiting time. 7.6. For our second problem is create a Gantt chart then calculate the turnaround time and waiting time if the short job burst is followed preemptive. Since may arrive time na to at di sabay-sabay sila nag-arrive, ang uunahin natin ay si P2. Dahil siya pa lang ang nag-arrive at di pa nag-arrive si P1, P3, P4, tapos P5. 0 to dahil walang nauna kay P2 and burst time ni P2 is 3. Then, sumunod ay si P1 dahil nag-arrive na si P1. Di pa to nag-arrive yung tatlo. Then, 2 plus 2 dahil burst time ni P1 is 2. 3 plus 2 is 5. Then, next natin is si P4. Pero arrive time niya is 6. 5 pa lang tayo. Kaya magkakaroon to ng idle time. Idle time. Dahil walang gagamit kay CPU. Idle time. Ngayon,
lalabas si P4 sa 6, kaya plus 1 lang. Ngayon, lumabas na si P4, kaya gagamit sa CPU is si P4. At di pa nag-arrive si P3 tapos si P5. Ang arrive time ni P3 is 8. Ngayon, pagka habang ginagamit ni P4 ang CPU, 2 lang yung magagamit niya dahil mag-arrive si P3 na mas maliit ang burst time. Dahil pagka 10 minus 2 natin, 8 lalabas. 8. Then nag-arrive na si P3 at 7 lang yung burst time niya. P4 natin is 8 pa. E di mas maliit si P3. Kaya 2 lang magagamit ni P4. Kaya 2 plus 6 is 8. Then, mapupunta na siya kay P3 dahil mas maliit ang burst time ni P3. Then, 7 plus 8 is 15. Ngayon, lumabas na din to si P5. Pareha silang ng burst time. Ngayon, titingin tayo sa process ID. Ay mas maliit yung process ID ni P4 kasi P4 siya, ito P5. Kaya, ito yung unahin natin, si P4. P4. Kaya, 15 plus 8 is 23. 23. Then, last natin is si P5. 23 plus 8 is 31. 31. Yan, 31. Ngayon, sinabi nga na ng problem din natin na calculate din daw natin ang turnaround time and waiting time. Para makalculate ito, kailangan natin kunin ang completion time nila. Completion time. Ang completion time ni P1 is 5. Completion time ni P2 is 3. Completion time ni P3 is 15. Completion time ni P4 is 23. And completion time ni P5 is 31. Kaya 5, 3, 15, 23, 31 to. Ngayon, re-write lang natin siya ulit dito. 5, 3, 15, 23, 31. Kung ano meron dito, re-write lang natin. Ngayon, ima-minus natin siya sa arrive time nila. Sa makikita natin, nilipat lang. Arrive time ni P1 is 2. Arrive time ni P2 is 0. Arrive time ni P3, 8. Arrive time ni P4, 6. Arrive time ni P5 is 9. Tapos, minus sa kanila. 5 minus 2, 3. 3 minus 0, 3. 15 minus 8, 7. 23 minus 6, 17. Then, 31 minus 9 is 22. Then, after natin ma-minus, rewrite natin ulit. Sa waiting time naman. Lipat, 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 then lipat. And, ima-minus naman natin siya sa kanilang mga burst time. E de yung burst time ni P1, ililipat lang natin dito. Then, lipat, lipat, 7, burst time ni P3 na 7, lipat natin dito. Then, lipat, then, lipat. Ngayon, after natin ilipat, i-minus na natin. 3 minus 2, 1. 3 minus 3, 0. 7 minus 7, 0. 17 minus 10, 7. 22 minus 8 equals 14. Kaya ito ang ating turnaround time and waiting time. For this problem, kayo naman ang magsasagot to make sure na nagets nyo talaga ang ating discussion about short job burst algorithm. Pero pwede rin nyo na mabalikan ng mga naunang problem or example kung may confusion kayo about dito. At
Huwag lang kalimutan na i-post dahil i-explain ko or sasagutan ko rin ito after a few seconds. Thank you. Ang problem is create a Gantt chart then calculate the turnaround time and waiting time if the short job burst is followed. Preemptive. Ang mauna dito ay si P3 dahil siya ang unang nag-arrive. Di pa nag-arrive si P1, P2, P4, and P5. P3. Then 0 to dahil walang naman nauna kay P3. Then burst time ni P3 is 3. Then sumunod ay si P2. Pero for yung arrive time niya, 3 pa lang to. Di walang gagamit si CPU. Then magiging ano to? Idle time. Idle time siya. Magiging idle time siya. Idle. Sumunod ay nag-arrive na si P2. Then yung niya, first time. Ngayon, may dumating bigla si P1 na 5 yung arrive time niya. Mas maliit yung burst time ni P1, 3 kaysa sa 10. Hindi, magagamit lang ni P2 ay isa. Hindi, minus 1 lang. Hindi, 9 na lang to. Si P2, di ba nagamit lang niya ng isa. 4 plus 1 is 5. Tapos mag-proceed na siya kay P1 dahil mas maliit yung first time ni P1. Kaya P1, 5 plus 3. 3 yung first time. Kaya magiging 8. Then, sumunod ay si P4. Dahil nag-arrive na si P4, dahil 7 lang yung arrive time niya. And di pa nag-arrive si P5. Dahil 9 naman yung arrive time niya. P4 ang nauna kaysa kay P2 dahil mas maliit na rin ang first time ni P4. 8 plus 5 is 13. Then, sumunod ay si P5. Dahil nag-arrive na din siya. Dahil 13 na to, and 9 lang arrive time niya. And plus 5. And then, nagiging 18 to. Then lastly, si P2. Dahil siya yung may pinakamalaki na first time. 18 plus 9 is 27. And nasabi din sa problem na kunin din daw ang turnaround time and waiting time. Kaya, para makuha natin ito, kukunin natin ang completion time ni P1, P2, P3, P4, and P5. Completion time ni P1 is 8. And completion 1 ni P2 is 27. Completion time ni P3 is 3. And completion time ni P4 is 13. Ito. And completion time ni P5 is 18. Then, lipat natin dito sa turnaround. Lipat, 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 lipat. And ima-minus natin sa kanilang arrive time. Arrive time ni P1, 5. Lilipat lang natin. Time ni P2, lilipat lang din natin. Then, arrive time ni P3, lipat, lipat, and lipat. Ma-minus natin yung completion time minus arrive time nila. 8 minus 5, 3. 27 minus 4, 23. 3 minus 0, 3. 13 minus 7, 6. 18 minus 9, 9. Then, after natin ma-minus, lipat ulit natin. Yung 3, lipat. 23, lipat. 3, lipat. 6, lipat. 9, lipat. Then, kukunin naman natin ang burst time nila. Yung burst time ni P1, dilipat lang natin dito. Then, lipat. First time ni P3, lipat dito. First time ni P4, lipat dito. Then, first time ni P5, lipat ulit. Then, minus na natin. 3 minus 3 equals to 0.
23 minus 10 equals 13. 3 minus 3 equals 0. 6 minus 5 is 1. 9 minus 5 is 4. Kaya ito ang ating turnaround time and waiting time. Scheduling algorithms. Priority. Priority scheduling is a scheduling algorithm that schedule process according to assigned priority. If a process has a highest priority than other processes, then it is the first to be executed. So, meron tayong possible priority algorithms. Ito ay ang non-preemptive and preemptive. Sa non-preemptive, it places the highest priority at the top of the ready queue. So, kung gagawan mo siya ng Gantt chart, hindi mo titingnan yung arrival time ng bawat process, kundi yung priority lang. Okay. On the other hand, the preemptive is that it will burn the process that arrives first. And when the process that has the highest priority proceeds, it will now proceed according to the priority of the processes. So, ang idea nito, pwedeng may maunang process na mayroong mababang priority. Pero kapag dumating na yung process na mayroong mataas yung priority, magi-stop yung naunang process na yon. Magbibigay siya ng daan dun sa mataas ang priority. Eto, meron tayong problem dito. Create a Gantt chart then calculate the turnaround time and waiting time if priority scheduling is followed. Ito ay preemptive. So, kung babalikan natin yung sa intro ng priority scheduling, di ba ang sinabi is kapag ka preemptive yung algorithm ng priority natin, pwedeng may mauna tapos magbibigay daan siya sa may mataas na priority. So, ganito. Kung gagawa natin to ng Gantt chart, mapapansin ninyo, si P4, si P4 at P1 ay naulit. So magtataka kayo bakit sila naulit. Kasi nagbigay daan sila sa mayroong may mas mataas na priority. So, kung gagawa natin to ng Gantt chart, si P4 ang unang nag-arrive sa 0. Mapapansin nyo naman sa arrival time dito sa table natin is 0 ang arrival time ni P4. Pero, titigil siya sa arrival time ni P1 kasi tumating si P1 sa 6. Bakit siya huminto? Kasi, yung priority ni P1 is 2, which is mas mataas kaysa kay 3. So, kung si P1 naman na ito, magbaburn siya hanggang 9. Bakit 9? Kasi, dumating na si process 5, which is ang merong may pinakamataas na priority, which is 1. So, magbibigay daan si P1 or si process 1, magbibigay daan siya kay P5 kasi nga mataas ang priority ni P5. So, tuloy-tuloy na yung pag-burst nito, yung pag-consume sa burst time ni P5, which is 15. So, 9 plus 15 is 24. Tapos ngayon, babalikan natin si P1 kasi siya yung merong priority 2. Pero ngayon, 'di ba? Nag-burn si P1 dumating sa 6 and nag-stop siya sa 9. So may tatlong burst time tayong ibabawas sa initial na burst time ni P1. So 12 minus 3 is equals to 9. Yan, 9 yan. So 24 plus 9 is 33. So sumunod naman si P4. Meron na tayong 6 na ibabawas sa burst time ni P4. So 14 minus 6 is equals to 8. So 33 plus 8 is 41. So sumunod naman si P2. Susundan na lang natin dito yung mga priority nila. Mapapansin ninyo, ito yung may priority 1, priority 2, 3, 4, and 5. So si P2, mag-arrive siya sa 41. Ilan yung burst time niya is 4. So 41 plus 4 is 45. And si P3, which is 36 yung burst time niya. So 45 plus 36 is 81.
Ganito gawin yung Gantt chart kung ang priority scheduling natin ay preemptive. Mapapansin ninyo, unahin nyo muna kung sino yung nag-arrive at 0, kahit ano yung priority niya. Pero, kung merong sumunod na process na mag-a-arrive sa mas maagang time at mababa yung priority, i-stop nyo muna to. I-stop nyo muna yung unang process na binurn ninyo yung first time. So, ganito lang yung idea niyang preemptive. So, dahil meron na tayong Gantt chart, pwede na natin isolve yung turnaround time at waiting time. So, ito yung Gantt chart natin sa problem kanina. Kung mapapansin ninyo, ang pinaka-idea lang ng preemptive is pwedeng magbibigay daan yung mga process na may mababang priority sa mga process na mayroong mataas na priority. So, dahil meron na tayong Gantt chart, pwede na natin isolve yung turnaround time and waiting time. So, ang formula natin para ma-solve ang turnaround time is completion time minus arrival time. And waiting time, para makuha si waiting time, turnaround time minus burst time. So, titingnan natin yung Gantt chart kung saan nagtapos si P1. So, saan nagtapos si P1? Sa 33. So, sa 33 minus 6. Bakit 6? Check nyo natin yung table natin kanina. So, 6 ang arrival time ni P1. 33 minus 6 is equals to 27. Sa P2 naman, tingnan natin kung saang time nagtapos si P2. So, 45. So, 45 minus 2, which is yung arrival time ni P2. 45 minus 2 is equals to 43. P3 naman, nagtapos si P3 sa 81. 81 minus 7. Bakit 7? Yun yung arrival time ni P3. 81 minus 7 is equals to 74. Sa P4 naman, natapos si P4 ng 41. And ang arrival time niya is 0. For 41 minus 0 is equals to 41. And si P5, which is nagtapos sa 24, ito, 24, and yung arrival time niya is 9. So, 24 minus 9 is equals to 15. So, tama to lahat. So, waiting time naman yung isa-solve natin. Waiting time. So, para ma-solve natin si waiting time, ang kailangan natin ay turnaround time and burst time. So, take note lang kung mali ang Gantt chart ninyo, mamamali na rin kayo sa turnaround time at waiting time. Kasi magkakakonekta silang tatlo. Kung may isang mali ka lang na mailagay sa Gantt chart, apektado na rin tong turnaround time at lalo-lalo ang waiting time. So, waiting time naman tayo. Kukunin mo sa turnaround time na process 1. So, 27 minus 12. Ano yung 12? Yun yung burst time. Ito i-checkin nyo kung waiting time. Yung isosolve natin. Yung turnaround time, TAT, para madaling matandaan, minus BT. Yan. BT yan. So, 27 minus 12 is 15. So, titingnan natin. Turnaround time ni process 2 is 43. 43 minus 4 is equals to 39. So, P3 naman tayo. 74 minus 36. Lods, bakit 36? 36 kasi ang burst time ni P3. So, 74 minus 36 equals to 38. And 41 minus 14, 27. And dito, 15 minus 15 is equals to 0. Okay lang kung may mag-equal to 0 sa waiting time. So, sana naintindihan ninyo yung idea ng preemptive na priority scheduling. So, meron tayong activity ngayon. Create a Gantt chart, then calculate the turnaround time and waiting time if priority scheduling is followed. So, ngayon, etong activity na to is para sa inyo.
para ma-apply ninyo kung ano yung natutunan ninyo sa video na ito. Pwede ninyong balikan yung discussion ko kanina para mas lalo ninyong maintindihan kung paano ang gagawin sa preemptive na priority scheduling. So now we have an activity. Create a Gantt chart, then calculate the turnaround time and waiting time if priority scheduling is followed, which is preemptive. So kung babalikan natin yung discussion kanina, kapag sinabing preemptive, pwedeng may maunang process na mababang priority ang i-execute muna ng CPU natin. Pero kapag dumating na yung process na mayroong mataas na priority, magbibigay daan si process na mababa ang priority. So, now, gawin na natin yung Gantt chart na to. So, ito na, given na. Pero, yung mga time, yung time ang identify natin. So, sino ang unang dumating? Ang unang dumating ay si P2. Bakit? Kasi ang arrival time niya is 0. And mag-execute si P2 up until sa arrival time ni P5, which is 8. Pero bakit 8? Bakit hindi muna si P3? Titingnan natin yung priority nilang process. Kung papansinin ninyo, inuna natin si P2 kasi ang arrival time niya is 0. Pero ang priority niya is 3. And ang sumunod na arrival time is 7. Pinakamababang sumunod na arrival time is 7. Pero hindi tayo nagbigay daan kay P3 kasi ang priority niya is 5. So, ang sumunod na arrival time is 8. So, ngayon si 8, kaya natin siya pinagbigyan kasi ang priority niya is 2. Ayan, no? Priority ni P5 is 2. So, sa 8 siya dumating and mag-execute si P5 up until sa arrival time ni P4. Bakit P4? Kasi siya ang may pinakamataas na priority which is 1. So, P5, magra-run siya from 8 milliseconds up until 13. So, ngayon, dahil nag-start si P4 sa 13, i-execute natin yung buong burst time niya. Is 4, so 17. So ngayon, babalikan naman natin si P5. Si P5, kaya tayo bumalik kasi ang priority niya is 2. Pero tatandaan ninyo guys, nagbawas tayo kay P5 kasi nag-run siya from 8 to 13. So 13 minus 8 is 5. So 5 na yung initial niyang runtime. And ang total burst time ni P5 is 9. So 9 minus 5 is equals to 4. So 17 plus 4 is equals to 21. So tapos ngayon, matapos na si P5, sumunod naman si P2 kasi siya yung may priority 3. Pero papansinin niyo sa ating Gantt chart, nag-run na rin si P2 ng unang beses or isang beses. At tumakbo siya from 0 to 8. So, minus 8 tayo sa total burst time ni P2, which is 22. So, 22 minus 8 is 14. So, 14 na yon, 21 plus 14 is equals to 35. So, ngayon naman, susundan na natin yung kung sino may mababang priority. So, natapos na tayo kay priority 1. Okay na si P4. Si process 5 at si process 2. So, kung tapos na tayo sa 1, 2, and 3 na priority, si priority 4 naman, which is si P1. So, mag-start siya sa 35 at yung total burst time niya is 10. So, 35 plus 10 is equals to 45. And last, yung kung sino may pinakamababang priority, siya yung huli, si P3. So, 45 plus 16 is equals to 61. So, ngayon, gawa na ang Gantt chart natin. So, pwede na nating isolve yung turnaround time and waiting time. At dahil ngayon gawa ng ating Gantt chart, pwede na natin isolve sa turnaround time and waiting time.
So ngayon, sa process 1 muna tayo. Natapos si process 1 sa 45. So ito yung 45. 45 minus 9. Bakit 9? Yun yung arrival time ni P1. So 45 minus 9 is equals to 36. So P2 naman. 35 minus 0. 35 natapos si P2. Hindi mo papansinin dito yung mga naunang runtime nila. Kasi yung total completion time sila, kung saan sila nagtapos. Kasi dito, nagbawas lang sila or nagbigay daan sila sa mga process na may matataas na priority. Next is P3, 61 minus 7. Bakit 61? Kasi sa 61 natapos si P3 and 7 yung arrival time niya. So 61 minus 7 is equals to 54. Next is P4, 17 minus 3 is equals to 4. Ito naman yung completion time ni P4 and ang arrival time niya is 13. So P5, 21 minus 8 is equals to 13. 21 natapos si P5, 21 at 8 yung arrival time niya. So ngayon, kung meron na tayong turnaround time, pwede na natin isub si waiting time. Para masub si waiting time, ito yung formula na kailangan ninyo. Turnaround time minus burst time. Turnaround time niya is 36 ni P1, 36 minus 10, burst time niya. So 36 minus 10, 26. P2 naman, 35 minus 22 is equals to 13. Sa P3, 54 minus 16 is equals to 38. P4, 4 minus 4 is equals to 0. And P5, 13 minus 9 is equals to 4. So mahalagang note lang, dapat sa Gantt chart pa lang ay tama kayo. Kasi kung isosolve ninyo ang turnaround time at waiting time ng ating problem, ay importante na tama ang pagkakagawa ninyo sa Gantt chart. Kasi once na may isang digit lang dito na mali, ay tsak, mali na rin tong turnaround time at lalong-lalo ang waiting time. And ayun lang, sana ay naintindihan ninyo and we hope you understand how CPU scheduling works.